Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. At eto na nga mga kababayan, no, pagtatag ng Air Defense Identification Zone ng China sa Philippine airspace mga tol. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan. No. Imagine ninyo yan. No, hindi lang po sa karagatan ng West Philippine Sea ang kanilang sinasakop, no, maging ang airspace po nito, mga tol, mga kababayan, ay kanila na rin pong sinakop. Okay, so pahalamin natin yan at pag-uusapan at bagong Army Sabra Light Tank, no, nasubukan po, pinaputok po yan mga tol, mga kababayan, sa Tarlac. Okay. Yan po yung mga bago nating armas mga tol, mga kababayan, no? At syempre bago natin yan alamin at pag-uusapan, please don't forget to subscribe sa mga bago pa lang dito sa ating channel. At kung kayo naman ay matagal na rito, alam nyo na yan, syempre, di ba? One view, one like po tayo. Sana maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta. Shoutout sa inyong lahat. At bueno, huwag na natin patagalin ito. Umpisa na natin ang mga balitang ito, mga tol, mga kababayan, no? Imagine ninyo yan, pati airspace ng Pilipinas. Ito yung sinasabi ko dati pa, mga tol. No, na yung ginagawa ng China na yan, yung katubigan na yan, na kanilang inaangkin, yung ating EEZ, kasi wala nga daw pong West Philippine Sea. Yan. Just naman yung EEZ at West Philippine Sea na yan, simple na lang alam niyo yung ginawa pa niyang issue, di ba? At yun na nga. No, yung sinasabi ko dati na pati yung yung airspace ng Pilipinas ay sasakupin din yan ng China at hindi tayo nagkamali sa ating sinasabi noon. Ito, alamin natin ang balita yan mga tol. Handa ang Pilipinas na salagin ang anumang illegal na hakbang ng China ayon sa Defense Department. Sa gitna yan ng pangambang ilalagay ng China sa Air Defense Identification Zone ang airspace sa West Philippine Sea. Yan, yung sinasabi natin. Hindi lang yan mga tol, mga babayan, dahil nito nga lang pong mga nakaraang araw, maging ang Palawan ay inangkin na rin nila. At yan nga po ay dulot ng kanilang, hindi natin alam kung yan po ba ay dulot ng kanilang kabaliwan. Imagine ninyo yun, historical claim na naman nila na yung Palawan ay kanila. What if baliktarin natin yung sitwasyon, no? Historical claim, no? Pilipinas, no? May pag-aari rin lupain sa China. Baka yung gagawin ng China. Diba? Tuloy natin. Nakatutok si China Gaston. Nitong Pebrero lang nang tinabihan ng isang Chinese military helicopter ang eroplano ng BFAR sa airspace ng Bajo de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Habang noong Agosto, nagpakawala ng flares ang mga Chinese fighter jets laban sa aircraft ng Philippine Air Force sa parehong lugar. Ilang pagkakataon yan ng tila pagpapatupad ng China ng kontrol sa himpapawid sa West Philippine Sea. Di ba? Dapat nga, kaya ngayon dapat talaga nating tawag dito, palakasin lalo yung Philippine Air Force at yung Philippine Navy, mga tol. Okay, so imagine niyo yun, Air Force na po, no, yung kanilang pinaputukan ng flare. Imagine niyo yun, Air Force natin parang binabastos ng China. No? Kaya dapat mas marami tayong chopper, no, na binibili ang ating Philippine Air Force at Philippine Navy. At the same time, yan pong Philippine Coast Guard. Pag sa ganun, no, pag kami mga ganitong insidente, like yung before, diba, madalas yan nandyan sa West Philippine Sea. Yan yung isa sa madalas nilang binubuli Pag kami operation yung BFAR, magagamit naman natin yung mga choppers na yan. Okay, na pwedeng mag-suporta dyan po sa ginagawa na yan ng BFAR para hindi ganito yung ginagawa ng China. Kasi nga kulang na kulang tayo sa kagamitan Kulang na kulang tayo sa mga choppers, kulang na kulang tayo sa eroplano. Diba? Kulang tayo sa barko. Diba? Imagine ninyo yun, wala man lang tayong kasalag-salag dito sa mga to. Diba? Pero tignan natin anong gagawin na aksyon ng ating gobyerno. Paano pa kung magtatag ang China sa West Philippine Sea ng Air Defense Identification Zone o ADIZ o lugar kung saan i-require ang lahat ng dadaang aircraft na magpakilala, magsabi ng lokasyon at magpakontrol?
Ginawa na yan ng China sa mga bahagi ng East China Sea na sakop ng exclusive economic zones ng Japan at South Korea. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., illegal yan kung sakali. Kaya magpapatupad ng countermeasures ang Pilipinas at ibang mga kaalyadong bansa para kontrahin ito. Pero dapat hindi tayo hindi tayo dapat nagbabase palagi doon sa mga kaalyado nating bansa. Kailangan ma-establish natin yung sarili rin natin, no, na pagdepensa dyan. Kasi isa yan sa nakikita ng China eh. Mahina to Pilipinas kasi bumabase lang yan doon sa mga kaalyado niyang bansa. Which is, dapat Pilipinas mismo, no, gumagawa ng aksyon, gumagawa ng sarili niyang desisyon, di ba, na kailangan depensahan namin tong airspace na to. Kailangan depensahan namin tong EEZ na to. Okay, so magpasa ganun man, kagaya ng ginawa ng Amerika sa sa Ukraine, di ba? Nakakatakot eh. No, siguro ngayon mangangamba tayo dahil nga baka mamaya isang araw bigla na lang tayo iwanan ng Amerika. Pero huwag kayo mag-alala kasi meron tayong Mutual Defense Treaty na sa Amerika. Okay, so tuloy natin. Okay. Kung matuloy naman, may mga pansalag umano ang Pilipinas na hindi muna idinetalye ng National Maritime Council. Bukod pa yan sa kakayahan ng Philippine Air Force na ma-detect lahat ng eroplano sa West Philippine Sea, pwede ring magpadala ng Air Force jets doon para i-radio challenge at imbestigahan ng mga ito. Yun naman pala, di magpadala tayo ng mga eroplano ng Pilipinas dyan. Diba? Hindi lang yung FA-50 fighter jet. Maging ibang eroplano, dapat talaga marami tayong baga meron tayong multi-role, no, na eroplano dyan. Pati mga choppers, na mas maganda yung may mga chopper din yung mga barko natin dyan sa West Philippine Sea para mas tipid sa mas tipid sa gasolina, di ba? That our radars are capable of detecting air and maritime movement that extends over our exclusive economic zone. Okay. It's capable also of doing the necessary, the Air Force in general, capable of doing the necessary challenges. Ayon sa isang security expert, matagal nang inaasahan ang pagtatag ng China ng ADIZ sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. It's a zone that a country would declare. It's primarily a strategic diplomatic move wherein any aircraft entering that zone has to identify itself, to that country. Well, you need a lot of facilities, you need a lot of radar, and monitoring system so you can monitor your airspace. Para sa GMA, Yun na nga siguro isa sa dapat natin gawin, meron tayong mga choppers doon sa barko ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard. Bukod doon sa mga pwedeng gamitin na eroplano ng ating Philippine Air Force na siyang pwedeng magpatrolya dyan sa area na yan. No, by then, pwede nating maitaboy yung mga ginagawa na yan ng China. Okay, so kung merong operation ang BIFAR, kung merong operation ang Philippine Coast Guard, at least may mga eroplano, may mga choppers na nandyan umiikot, umaalalay. Diba? Mas maganda yung ganun. Kesa naman yung huli na, diba? Bago tayo umaksyon, nangyari na, nilapitan na yung eroplano natin, nilapitan na yung BIFAR doon sa mga isla, hinanginan na sila. Diba? Kawawa Diba? So ito pa mga tol, mga babayan, ang good news, no? At meron tayong bagong armas, no? Pwede ito pantapat sa China, mga tol. Pinaputok po yan sa Tarlac, no? Bagong Army Sabra Light Tank, mga tol. Alamin natin itong balita na to. Mounted ng 105mm cannon, sunod-sunod na tinarget ng mga Sabra Light Tank ng Philippine Army ang mga kunwari kalaban sa layong 7 hanggang 800 metro. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang mga tangke sa field training exercise simula nang dumating ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang senaryo, mayroong grupo ng kalaban na naisakupin ng bansa. Para mapigilan ng kalaban, didepensa ang Philippine Army gamit ang iba't ibang armas, kabilang ang Atmos 155mm self-propelled howitzer, 81mm at 60mm mortars, at ang Sabra Light Tank. As I mentioned, na-focus natin dito is combined arms warfare. So for ground operations, it's a combination of infantry, artillery, and armored units working side by side together. So part of it is not only do we test the capability of these arms, but also how they work together as part of a combined arms team.
Nabili ng Pilipinas ang 30 units ng Sabra Light Tank sa Israel sa halagang 94 billion pesos sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. 2023 at 2024 dumating sa bansa ang ilang unit nito. Kayang tamaan ng Sabra Light Tank ang target sa layong 11 hanggang 16 na kilometro. Bahagi ang isinasagawang pagsasanay ng Katex-Katihan o Combined Armed Training Exercise na naglalayong palakasin ang combine and control capabilities ng hukbong katihan upang pataasin ang kahandaan sa depensa. Ang pagsasanay ay para sa mga sundalong Pilipino, bagamat may presensya ng sundalo ng Amerika. Ayon kay Brigadier General Michael Lohico, nandito sila para gabayan ang mga sundalong Pinoy. Actually, ito yung sinasabi natin din noong nakaraan, mga tol, mga babayan, na dapat tayo mismo gumagawa tayo ng sarili nating exercises. No, tayo mismo, yung mga kasundaluhan natin, yung Armed Forces of the Philippines, meron sariling exercises bukod dun sa may mga kasama tayong mga ibang bansa. Okay, mas maganda kasi yun, lagi tayong prepared. Mas maganda yung alam natin gamitin, yung gamit natin, yung mga armas natin, na ganyan, yung mga tangke at kung ano-ano pa. Maganda yung ganyan, no? Bukod nga po doon sa mga pagpa-practice na yan, nakasama yung iba't ibang bansa, yung mga exercises na yan, di ba? Mas maganda talaga yung meron tayong sarili nating exercises na ganyan. Those are members of the FITSFAB. They are here. They are advising us. They also provide subject matter expert exchanges between us and our between them and our troops. So they're not only deployed here; they're also deployed all over Asia. They are part of. They belong to the first corps of the U.S. Army. Ang Katex-Katihan ay paghahanda na rin ito para sa mas malaki pang mga pagsasanay gaya ng selective exercise at balikatan na isasagawa ngayong buwan ng Marso at Abril. Mas malaki rin ang isasagawang balikatan ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon dahil bukod sa Estados Unidos ay sasama rin ang Australian Defense Force, Japan Defense Force at iba pang kaalyadong bansa. Okay, so this balikatan for this year, it will be our full battle test. Ooh. So we will be executing the concept of operations for our bilateral defense of the sovereignty of the Philippines. Opisyal na nagsimula ang Katex-Katihan noong March 3 at magtatapos sa March 12. Ryan Lacan. Alright, so yan mga tol, no? Grabe. Ayun yung sinasabi natin. Dapat palagi tayong may mga live fire exercises, ginagamit natin yung mga armas natin, minomobilize natin yung mga armas natin, no? At alam nyo, sa nakikita ko nga, dapat talaga nagtatayo na tayo ng mga military bases malapit nga po dyan sa West Philippine Sea. No, dyan sa Palawan, no, sa Bataan. Dapat talaga nagpo-focus tayo sa ganyan sa depensa natin, lalong-lalo na, no, dyan sa nakaharap sa China. Diba? Kasi hindi natin masasabi yung mga galawan ng China, pati yung mga radar system sana mas i-upgrade natin, no? Palakasin natin yung presensya ng Philippine Navy diyan sa areas na yan, yung kung saan dumadaan na itong mga barko na to ng China, diba? Palakasin natin yung presensya para na-anticipate natin kaagad sila, no? Huwag kayo dito dumaan, doon kayo, no? Parang ganun. Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.